What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel. Koro NFT nga pala, and for today, yung pag-uusapan natin is all about licenses or parang keys or parang tinatawag natin na parang siyang node. So, ang pangalan project na to is Navi AI. So, if hindi kayo familiar sa mga ganitong project, similar siya kay Helios and Dboard, and meron tayong video diyan if ever interested kayo, and pwede siyang i-check right now. Bago ko discuss sa inyo kung paano mag-mint dito, is gusto ko muna sabihin sa inyo kung bakit ako mag-mint sa Navi AI. So first is nakita ko siya kay Melos Crypto. So shoutout kay Melos Crypto and thank you sa kanyang video kasi ginamit ko siya as reference para malaman talaga or kahit paano is magkaroon ako ng overview kung ano nga ba si Navi AI. If hindi kayo familiar kay Melos, so meron siyang iba't ibang parang nodes or keys and pinapakita niyo yung computation niya dito, and right now is kumikita siya ng 2.something K in US dollars monthly. Pero guys, take note nyo na malaki rin yung investment niya kaya ganun kalaki yung monthly income niya dun sa mga nodes niya. Next naman is si Navi AI is pinafollowed siya ni CarbsXBT. So hindi ko naman sinasabi na gawin yung basehan yung mga followers ni Navi AI in case na mag-mint kayo nito. Pero if hindi kayo familiar kay CarbsXBT, isa siyang airdrop hunter and maganda yung mga Twitter threads niya and very helpful talaga yung mga Twitter threads niya kapag nag-aaral ako ng iba't ibang klase ng airdrops. So gaya ng sabi ko, hindi naman porket fina-follow to ng isang influencer na malaki is okay na si Navi AI. So do your own research pa rin. And syempre, manage nyo rin yung risk nyo. So another reason kaya ako mag-mint ng Navi AI kasi gusto kong mag-explore ng iba't ibang klaseng keys, nodes, or para mga licenses. So gaya ng sabi ko, meron na ako kay Helios, which is mint ko lang around $250 and right now, ang current value niya is around 1.2 US dollars. Pero nakalock pa yung token namin dyan. Nag-aantay kami ng mainnet launch nila at saka namin pwedeng maklaim yung aming tokens monthly. Pero at the same time, meron kaming gas sharing, which is sa mga benefit ni Helios. And right now, meron akong 81.93 US dollars dito. By the way guys, si Helios is under siya kay Bitcoin or BTC. Next naman natin is si Dboard, which is under naman siya kay Avalanche Network. Pero as you can see, pwede ka mag-mint gamit ang Avalanche, Ethereum, Arbitrum, ZK Sync, and Base Network. And right now, as you can see, meron akong 15.41k DVAX token na namamine. So both Helios, Dboard, and Navi AI is nagmamine siya automatically and hindi mo siya kailangan i-open. Or sa madaling salita is pwede mo i-close yung mismong device mo and automatic pa rin siyang magmamine or mag-accumulate ng rewards. Next naman natin is si Navi AI, which is yung focus natin right now. So si Helios is under kay BTC, si Dboard is under kay AVAX, si Navi AI naman is under kay Solana. So yung kanilang token is malalaunch kay Solana around Q2 to Q3, so dapat abangan din natin yan. And kapag mag-mint tayo, meron tayong iba't ibang network kagaya ni Ethereum, ZK Sync, Polygon, Arbitrum Base, and Optimism. So para dito sa video natin, ang gagamitin ko is Arbitrum kasi meron akong Ethereum under kay Arbitrum, so yun yung gagamitin kong pang mint dito. And syempre, bago tayo mag-mint, gusto ko yung palalahanan na sa lahat ng ginagawa nating minting is may risk, kaya as much as possible, dapat pag-iwalay-hiwalay nyo yung wallet nyo or yung mga funds nyo. As you can see, itong MetaMask wallet ko na to is dedicated lang for Dboard and Navi AI. So sa MetaMask, madali naman mag-manage dyan ng mga wallets. Pwede kayo mag-add ng wallets dito, tapos ibahin nyo na lang yung pangalan. So dito ang palatandaan ko, nilagyan ko ng Dboard and Navi AI, yung mismo pangalan niya, para alam ko na kapag kako-connect ako dun sa mga websites nila, is ito yung gagamitin kong wallet. For Helios naman, nakahiwalay din yung wallet ko dun, kaya wala dito yung pangalan ng Helios sa MetaMask wallet ko na to. So bago tayo mag-mint, gusto ko yung bigyan ng overview or bigyan ng ibang details na galing dito sa kanilang documentations or Gitbook. So first is yung kanilang roadmap. As you can see, meron silang phase 1, phase 2, and phase 3. And currently, nandito tayo sa phase 2. So as you can see, tapos na sila sa kanilang phase 1, which is nakamark as completed na itong lahat from market analysis, technology assessment, user needs analysis, partnership exploration, and feasibility analysis. So right now, nandito tayo sa phase 2, which is meron silang beta testing na ongoing, user feedback integration, and syempre yung kanilang token launch, which will be happening around Q2 to Q3 ng 2024. So sa tokenomics naman nila, meron silang 10 billion total supply ng Navi token and 40% nun is allocated for mining. Syempre meron din sila para sa mga contributor, which is 10%, sa treasury 13%, sa liquidity 7%, sa seed is 10%, and syempre sa public sale is 20%. For token valuation naman or parang listing price or parang estimated token price is wala pa tayong alam. So next naman is dito tayo sa how's the process. So ang process natin is hindi natin kailangan mag-download ng mga software and
mag-install ng kahit ano sa ating device, makaka-earn tayo ng reward by owning a license, which is mag-mint nga tayo mamaya. And nakalagay naman dito na ang participants is advised to maintain a balance of at least 0.01 Ethereum within the Arbitrum network, which is optimal for covering the gas fees associated with claiming token rewards. So advice lang naman ito, pwedeng hindi mo to gawin right now kasi hindi ka pa naman magki-claim ng mismong rewards mo. And syempre mag-accumulate pa lang yan right now. Which is papakita ko sa inyo mamaya kung paano gumagana yung mismong license nila and yung farming. So gaya ng sabi ko, under sila kay Solana Network and hindi officially announced pero I think ang nagpa-power sa kanila is IO.net or nagpo-provide sa kanila ng GPU right now. So siguro bumibili tayo ng license and yung bawat license natin is nare-represent ng bawat GPU na binabayaran nila or pinaprovide naman ni IO.net. Pero I think in future nabasa ko sa kanilang documentations is pwede tayo mag-provide ng mismong sarili nating GPU similar kay IO.net and syempre pag mas maganda yung GPU mo is mas maganda yung mismong rewards mo na makukuha or sa kanilang mining or farming. Pero yun nga right now hindi natin focus yon kasi right now is meron silang license and ang kailangan na natin is license and then automatically mag-earn na tayo ng rewards or magmamay na tayo ng kanilang mismong token. Pero yun nga yung kanilang token generation event or TGE or mismong release ng kanilang token is hindi pa nangyayari and mangyayari to during Q2 and Q3 ng 2024. So yung estimated ROI natin dito is hindi natin malalaman. Unlike kay Helios na launch na yung kanilang token, dito kay Navi AI is similar kay Deboard na maghihintay muna tayo ng mga ilang buwan para ma-launch yung kanilang token and then syempre ma-estimate natin kung worth it nga ba yung pag-mint natin dito. So para sa price naman is tier 4 na tayo ngayon and naka-live na yun right now, tier 4. So hindi natin alam kung ilan pa yung natitira para sa tier 4 and syempre baka malaman natin yon after natin mag-mint. Kasi guys, as you can see dito sa kanilang documentations which is yung license price section, makikita mo na may iba't iba tayong tier and currently yun nga nasa tier 4 tayo and ang price natin right now is 0.071 Ethereum. So as of recording ang 0.071 Ethereum is around $223 and may quantity lang to na 2,100. So as you can see yung tier 1 nila is around 0.025 Ethereum lang tapos ang quantity lang is 60. So I think sobrang bilis lang ito naubos. Yung tier 2 nila is medyo mas mataas, 0.042. Quantity is 2.3k. So as you can see habang tumataas yung presyo is bumababa yung quantity nila and ang total licenses natin is 30,550. So hindi naman nila kailangan maubos yung mismong lahat ng licenses bago mag-release ng token or magkaroon ng mismong mainnet launch. Pero nga nakalagay sa tokenomics nila is 4 billion yung naka-allot dito and right now is 2 billion yung nakalagay dito sa kanilang license. So siguro yung 2 billion na isa pa is allotted naman kapag nag-live na or nagkaroon na silang mainnet launch. So sa ganitong mga system is mas early ka mas maganda kasi mas nakapag-start ka ng early and syempre mas madami kang namamine kada araw compared sa mga kakasali lang or sa mga late na sumali or nag-mint na kanilang license. So right now mag-mint na tayo, gusto kong pakita sa inyo and yun nga, mint ko lang is isa. Tapos ulitin ko, hiwalay nyo yung main wallet nyo kapag nag-mint kayo ng mga nodes kasi syempre hindi natin alam kung ano yung mangyari sa mga projects natin. Kaya as much as possible, dapat lagaan nyo yung mismong main wallet nyo or mga funds nyo para kapag na-compromise yung isang wallet nyo, is safe pa rin yung karamihan sa funds nyo. So start tayo mag-mint. As you can see, kay Arbitrum Network ako mag-mint and yun nga, isa lang yung quantity ko na i-mint and syempre dapat meron tayong enough Ethereum para makapag-mint tayo ng isang license. And yun nga, nasa tier 4 tayo kaya ang presyo nito ay 0.071 Ethereum. And doon nga pala guys, pwede nyo gamitin yung discount code na Navi AI. Tapos click nyo yung apply. As you can see, pag click ko ng apply is mababawasan yung ating total payment. Magiging 0.06745 Ethereum na lang. So ito yung equivalent niya. As you can see, nabawasan tayo ng around mga $12. So medyo malaki rin yan and pang gas free rin yan. So after natin apply yung discount code, pwede natin confirm para makapag-mint na tayo ng kanilang license. As you can see, wala naman silang warning galing kay Wallet Guard. So click natin yung continue. And yun nga, medyo maliit lang yung gas fee, 0.01. After natin click yung mismong transaction natin, so hintayin natin yan sa ating MetaMask. As you can see, ayan, nag-confirm na siya and then nabawasan na yung ating Ethereum. Next is balik tayo dito sa kanilang mismong webpage tapos punta tayo sa kanilang dashboard. As you can see, pagpunta ko dito sa aking dashboard, meron tayong makikita na running status which is yung license ID ko, 2496. And ang reward ko right now is 0.295 eNavi. So yung Navi token and eNavi, so hindi natin alam kung magiging 1:1 yung kanilang palitan. Pero yun nga, sinasabi ko na mas maaga kayo mag-mint dito is mas maganda kasi nga mas marami ka nang namamind compared sa mga late sumasali. So as you can see, kapag nirefresh ko to, dapat madadagdagan yung ating na-farm. Ayan, as you can see, 0.896 na siya. So parang every second is nadadagdagan yung ating eNavi na na-farm. So gaya ng sabi ko, nag-mint ako ng mga ganito kasi nag-explore ako ng mga nodes sa iba't ibang chains. Gaya ni Helios, Deboard, and right now kay Navi AI. And right now kay Helios is panalo na ako kasi 250 yung aking mint doon. And then ang current value nyon is around 1.2k na. So parang times 4 to times 5 na yung value ng aking pera doon kay Helios. Pero yun nga, nakalock pa yung token namin right now. Kaya hindi ko pa sure kung yung talaga magiging pressure nun. Pwede pa yung tumaas or pwede pang bumaba.
Pero yon, para kay Dboard and Navi AI, naghihintay pa tayo dito ng kanilang token launch. As you can see, ito yung kay Dboard and then ito yung kay Navi AI. So parehas silang around Q2 to Q3 magla-launch yung kanilang token. So I think yun ang di-discuss ko para kay Navi AI. In case na gusto nyo mag-mint or interested kayo, is ilalagay ko yung ating link sa ating description box. Syempre, for transparency, alam naman natin na referral link yung ilalagay ko. If ever ayaw nyo yung gamitin, okay lang naman sa akin. And if ever gusto nyo siyang gamitin, malaking tulong siya and thank you. If ever may updates naman ako dito, I'll make sure nagpo-post ako sa TikTok and sa Facebook. Kaya make sure naka-follow din kayo sa ating mga ibang social media channels. Pwede rin sa Twitter kasi nagpo-post din ako ng mga Twitter threads if ever interested ka sa mga iba't ibang airdrop contents. Kasi yun yung focus ko sa aking Twitter. And syempre, para kay Navi AI, gagawin ko rin to ng video kapag nag-live na yung kanilang mainnet or may major update tayo dito. So I think yun lang muna and see you sa ating next video.